All right, thank you so much. Ayan, no? So good evening once again sa ating mga new members tonight or this week or this month or whatever, no? Sa lahat pa nating mga members dito, good evening once again. Ayan, palakpan natin si Coach Joey, no? So isang karangalan po na mapag-share ng ating konting wisdom, no? In doing this business. And I'm so happy na i-share this, ano ba yung ginagawa ko online. So maybe it could help, no, sa mga gusto mag-rank up, no? And kumbaga gusto magka-directs, no, magka-get 3. Tama? So hope na makatulong ito and maging kumbaga maging no para lumago din yung network. All right, so ayan. So good evening sa ating 136 participants. Ayan, don't forget to share, no, sa ating mga leaders, lalo sa magsisimula para po marami makaalam itong training na ito. Alright, so let me share my screen first. And siyempre, magpapakilala tayo. Ayan. Are you guys excited? Sige nga, comment down. Ayan, dahil excited. Sige, while waiting, sige, I am excited. Ayan, make sure reading yung mga ballpen and notebook. Alright, so yan, of course, once again, ako po si Coach Ian Sado, and tama po yung nabagit kanina ni Coach Joey, I am from Palawan. Ayan, baka may mga taga Palawan dito. No, I am from El Nido, the heaven on earth ng Pilipinas. O, di ba? So ayan, I'm excited. Yes, even now excited na rin. So I am a college dropout ho. No, just imagine isang college dropout, no, doing this business. So ibig sabihin, napakaganda po ng ating negosyo. Tama? And dito sa negosyo na to, kumbaga walang pinipili. And right now, I am currently gold rank na ho. Okay? And of course, hindi po dyan nagtatapos. Hindi lang hanggang tayo dyan. Diba? So we're aiming, no, to be one of the diamond. Tama? Ayan. So lahat naman tayo, of course. So dito, my goal is to share to you the strategy. Of course, this business is the new affiliate orientation. I'm going to show you the how of the business. Okay, paano ba yung pag-uusapan natin yung how? Okay, paano ba to ginagawa? No, paano ba ginagawa ko siyan? Maraming tatanong ko siyan, paano ba na itong gold rank mo nang mabilis? And of course, pinaka-importante is the why of the business. Tama ba? The reason bakit natin ginagawa to and the reason bakit ito yung pinili natin. All right? So, the how and the why of the business. And of course, I know sa mga nandito, lalo sa ating mga first timers, no? So you might think na yung negosyo na to, kumbaga, alam mo yun, na hindi sa like for professionals, di ba? So kumbaga dito is open po para sa lahat. So pwede ka na kumita ng pera sa labas, tama ba? Like pwede kang mag-empleyado, OFW, di ba? Pwede ka kumita ng malaki. Ang tanong is, ang dami naman nagtatrabaho, ang dami nag-OFW, ilang years na sa ibang bansa, 'di ba? Ano yung end? 'Di ba? Ganun pa rin yung cycle ng life nila. Or kaya naman, pwede ka naman mag-artista. O yan. Sino yung mga mukhang artista dito? No, maliban sa akin. Joke lang. Okay, so kaya lang, pang artista ka ba? Oh, di ba? Okay, so gusto ko maging lifetime training na to and masaya. Gusto ko lahat nakangiti. Okay? So of course, pwede ka rin mag-sports. Like for example, ano ba yung hilig mo? Pwede kang mag-excel sa mga sports. Kaya lang, kung mag-excel ka, magaling ka ba sa sports? Tama? O ano pa? Ano ay pinunggan? Pwede kang magpolitisan o politiko. 'Di ba? Malaking kitaan doon, 'di ba? So, wag lang 'yun kasi mostly 'di ba may mga corrupt. O, hindi naman tayo ganoon. Okay? So, ano pa? Business, of course, 'di ba? Traditional business. Kaya lang pagka nag-business ka, 'di ba? Recording in progress. Thank you, naka-record. Thank you. So, kumbaga malaki yung capital. So, ang prinsipyo sa negosyo, 'di ba? Money begets money. Tama? So, ibig sabihin, malaki yung capital sa negosyo, traditional, malaki din yung kita. Pero, kung maliit yung capital mo sa negosyo, definitely, maliit din yung
kita. Ayan, sino mga nagninegosyo dito nakaka-relate? Ayan, artistahin lang po. Oh, galing naman si Coach Lynn, no? Artistahin. Oh, artistahin lang tayo. All right. All right. And why live good? Okay, sa mga nandito lang sa mga kakasuyo lang, bakit ito? Wait lang, i-record lang natin na. Okay. Now, so of course, dito sa negosyo natin, as you can see, ang daming, kagaya kanina ng share natin, anyway, congratulations sa dito sa ngayon, si Kusurlan, ating speaker, nating host. Kumbaga, ang daming ginagawa ito na, alam mo yun, started with a small capital. Tama? Magkano yung capital natin? 3,000 lang, but then, they can earn big. Okay, hindi lang po big, no? We can earn huge income here. At lalo na pagka workout natin sa. Tama? And dito kay Live Good, oh, bakit nga ba Live Good? No? Pwede mong kitain yung mga kinikita like ng mga sa larangan ng sports, sa mga businesses sa malalaki, artista, di ba? So you can earn here sa Live Good na hindi kailangan alam mo yung pipili lang skills, di ba usually pag kami mga ganon, kailangan magaling kasi skills. Ito yung maganda kay Live Good, no? Para sa lahat siya. Okay, ibig sabihin open for all. Di ba? So imagine, no? Dito sa negosyo natin, of course, pag ginawa natin ito, no, ang business na to, number one reason, sa mga reason, bakit may mga tao na hindi sila into this kind of business. Okay? Maganda naman ang Live Good. Napakaganda actually. Tama? So bakit may mga tao pa rin na hindi sila into this kind of business? And the reason is there's a doubt and fear. Ayan. Doubt and fear. Diba? Lalo na pagka mga baguhan. Diba? Sino nakarelate dito? Diba? Natatakot sila. Okay? Nagdududa. Okay, so ano ba itong mga fear? So ito yung kailangan nating talakayin or kailangan nating ma-overcome. Okay, so paano ma-overcome? Sa fear, meron tayong tinatawag na andyan yung fear of failure. Ayan. So, hindi pa nagsisimula, sino maka-experience ito? Maybe may experience ganito. Na sabi ng prospects, kaibigan nyo, diba? Kumbaga baka mag-fail, baka malugi. Imagine, diba, yung mindset pa lang, hindi ka pa nagsisimula, hindi pa sila nagsisimula, yung mindset is palugiin na. Okay? That's one, fear of failure. Ano pa? Fear of rejection. Okay? Ito isa rin sa reason but mga tao, no, hindi nag-join or hindi sila, alam mo yun, sa ganitong business is takot silang ma-reject. No? Hindi pa sila nagsisimula, inisip na nila baka reject sila ng mga kaibigan nila. Baka walang maniwala. Okay? Meron ba mga ganun? May kilala ako niyan. Si Joyce, may kilala daw. Tama? So, of course, nandito na tayo. Kayo, okay? Don't be afraid of rejection. Why? Kasi ang rejection is part of our life. Diba? Ngayon, February. Lahat ba dito? Don't tell me. Diba? Sa mga love life. Diba? So, lahat ba hindi na-reject sa love life? Kung niligawan mo? Diba? So, marami. Tama? Ano pa? Pag nagpara ka ng jeep, agad-agad ba hihinto yung jeep sa'yo pag ginano mo? Hindi, di ba? So, ibig sabihin, doon pa lang na-reject ka na. Pero ang tanong, pagka na-reject ka, iiyak ka ba? Of course not, di ba? Kala na umiyak ka doon, di ba? Tama, so, ibig sabihin, it is part of our life already. Okay? All you need to do is to embrace it. Ayan, comment down, embrace. Alright? So, ano pa? So, we have this what we call the fear of the unknown. Ayan, so kumbaga, hindi alam, from the words unknown. So, usually, ang mga nandito is mga bago. Walang experience, o kumbaga, kagaya ng sila unang panahon, di ba usually, pag tayo, Pilipino, anak, mag-aral ka mabuti para pagkatapos mo, pagka-graduate mo, makahanap ka ng magandang sige, comment down, sino nakaalam? Trabaho. Tama. So, doon tayo namulat na yun lang yung pwede natin gawin. Yun lang yung opportunity na nag-aantay sa atin. Okay? Kumbaga, wala din yung tinatawag na kagaya ng ganito. Yung ganito industry, lalo na. Tama? So, doon pa lang, we are afraid. They are afraid of risking. Okay? Sabi nga ni Mark Zuckerberg, kilala mo dyan ba siya? Si Tito Mark. Diba? So, sabi niya,
the riskiest thing in this world is not trying at all. Is not risking at all. So, ibig sabihin, yung hindi pag-take ng risk, yun daw yung pinaka-risk sa buhay natin. Okay? So, they're not aware. Alright? So, you're learning. Okay? So, fear of the unknown, kung ikaw naman may experience sa business na to, maybe you might think na walang products, di ba? Baka magsara yan. Kasi nga walang product, baka scam yan. Di ba? So, nasanay tayo sa traditional way of this kind of business, which is may mga packages, may mga products, na upon joining, you will receive that kind of packages. Alright? So, kumbaga, we are not into traditional right now. We are in the modern world. Kumbaga, we are adopting the new ways, no? Kumbaga, the new era, okay, of this business, which is the subscription-based business. Ayan. Alright? So, para ano natin, ma-overcome natin, one of the thing na pwede gawin is, kumbaga, to look for our why. Okay, so for example, ano ba yung reason mo? Bakit mo gagawin to? Of course, isa na dyan yung deepest why mo. Ako personally, yan yung deepest why ko. Okay, yung dreams. Kaya lahat dito may mga pangarap, di ba? Kaya tayo nag-join. Now, kung babalikan mo yun, if you will see that, now without dreams, you might consider na hindi mo to gagawin. Pero if you look at things doon sa gusto mo, like may pangarap ka, di ba? So, you need to take action, di ba? Mag-risk ka ngayon, di ba? Fear of the unknown, mag-risk ka. Fear of rejection, isip mo lang, may pangarap ako, kaya ko to. Diba? Parang ganun, di ba? Naikisipain ko. Parang yung mindset mo, no, yung isipan mo, naano ka dun sa gusto mong mangyari. So, hindi mo nakikita ngayon, ano yung fear of rejection, fear of failure, or fear of the unknown. Nakakano ka dun sa future na pwede mangyari sa'yo. Tama ba? So, ito yung dreams. Pangarap nyo yung ba ito, yung nasa screen? Sige nga, comment down. Like, makasave, makapag-ipon, di ba? What else? Makapagtapos ng pag-aaral. Kagaya ko, di ba? Dropout student ako. Tama? So, of course, may mga pamilya, may mga anak. Di ba? One of our dreams, of your dreams, is mapagtapos mo yung mga anak mo. Di ba? Sabi nga na, di ba? Yung karungunan, yan yung tunay na kayamanan, di ba? So, ano pa? Of course, time and financial freedom with family. Okay? Makapagpatay ng bahay, makapag-travel, of course, local and abroad, and car, no? Hindi lang yan, pati yung magkaroon, kumbaga makatulong tayo sa ating community. Diba? Lalo na sa mga nangangailangan. Okay? So, these are the dreams, kumbaga na the reason, the deepest reason, bakit bakit ko ginagawa? At bakit ko pinili itong Live Good? Kasi possible po sa dito, sa Live Good, dahil may nakakagawa. Ayan, pangarap ko din yan. Yes, ayan, si Coach Jong Fernandez. Time is family na makatulong na rin. Ayan, time freedom kay Agnes. Yan, for my future anak, ba? Gusto na magkaanak ni Coach Joyce. Okay, so, for us, no, this kind of business, for us to be able to do this, para kumbaga maging reality, meron tayong kinakailangan gawin. Meron tayong kinakailangan na i-pick sa sarili natin. Ano yung dapat nating ayusin, no? Kailangan matutunan. Ano yung how? Alright? So now, let's talk about attitude. Okay? Ito po, sa ganitong negosyo, pagdating dito, napaka-importante yung attitude. So dito, 95% ho ang attitude. Okay? So, ibig sabihin, yung skills, 100%. 5% lang. Okay, so dapat meron kang attitude na maganda. Ang tawag ko dito, tina-term ko sa as baga high character. Hindi ka lang high performer, but also high in character. Ibig sabihin, you are willing na magpag-guide. Okay, hindi dito pinag-uusapan anong natapos mo, saan ka nakapagtapos, anong school mo, saan ka galing, sino ang mga magulang mo. So wala po yan. Or ano man ang posisyon mo right now sa trabaho mo. Okay? So dito, kumbaga, you need to be humble. Okay? You need to be an empty cup. Okay? A good character. Okay? You have that character, attitude of yes, upline attitude. Okay? Whether, no? Regardless, ano yung background ng apply mo? Kagaya ko, I am a dapat student, but most of my affiliates are professionals po. Ang tataas po na posisyon nila. Alright? But they are humble. So, ganun din po. Kasi, ang attitude, hindi po nakabase sa grades,
or sa natapos natin or sa profession natin. Tama ba? Okay? Ayan, you're welcome po. Thank you, sir. Ayan, thank you kay Coach Don Chris. Ayan. Okay? So, you have to learn the business. Okay? Ano man yung profession mo, ano man natapos, magkaiba yung natutunan mo sa school, sa profession mo, sa corporate world, dito sa ginagawa ng negosyo. Okay? Sabi nga nila, kung ikaw ay magaling sa mga gamot, di ba? Sa pagpagaling, doktor ka, sa'yo may kinig. Kung ikaw naman magaling sa architecture, sa'yo may kinig. At papagawa ng bahay, sa'yo pupunta. Di ba? Kung ikaw naman magaling sa pagluluto, chef ka. And then, kailangan ng magaling magluto, sa'yo kung magpapaturo. And I want to learn cooking. Tama? So same here in our business. Okay? Your coach, your mentor, your upline, maybe di yan nakapagtapos, or maybe ano yung background niya, but siya yung nakakaalam ng negosyo, siya yung may experience, siya yung she knows paano gawin ang business. So you need to learn the business. Kailangan mag-humble down. Alright? So now, paano mo naman learn ng business? You need to immerse yourself. Saan? Sa Zoom training natin. Ito guys, to coaches, no? Napaka-importante lang sa mga nagsisimula dito. Napaka-importante na you need to immerse sa training natin. Kasi yan yung magiging energy mo. Yan yung magiging foundation mo, no? Sa negosyo natin. Okay, ako, yan po yung unang ginawa ko. I immerse myself sa training. Ayan, andyan yung ating special training. Imagine, we have this unlimited prospecting. Tama, na kung saan, sa iba, alam nyo ho, ako experience ko, for me to attend that kind of training, I need to have, alam mo yun, maging part of what we call, na parang special ka. I need to spend more than 300,000 para lang ma-learn yung ganyang skills online. Ano pa, andyan yung ating training and recognition, di ba? Imagine, no, ang ating very crown diamond. No, Diamond, Coach Janet, si Coach Fernan, Coach Purge. Tapos may special guest speaker pa. Di ba? So, you need to immerse. Alright? So what else? Andyan yung new affiliate orientation. Kagaya nito. Kaya congrats sa mga nandito. Ilan ba tayo dito? Ayan, 152, no? Congrats no, sa mga nandito nag-stay and nakinig ka. Because you are willing to learn. Okay, so we have different set of new affiliate orientation. So iba yung kay Coach Maki, no? Iba yung kay Coach Mavic, and iba rin yung sa akin. Alright, so every one of us, regardless kung sino yung speaker, you must attend. Hindi ka dapat pumipili kung sino yung speaker. Kasi bawat speaker, bawat coaches, they have different experiences, different learnings, and different wisdom. And kaka-attend mo ng training, kaka-immerse mo sa Zoom, hindi mo alam, bawat training, meron kang one thing o one words na pwedeng makapagpa-breakthrough sa'yo. Na pwedeng makapagpa-unlock, ano yun, awakening, no? Awakening moment. Ganun ganun po ako. Ganun ako. Kaya every time matinaw ng training, nagkakaroon ng ganung ang tawag doon is, parang eureka, no? Parang may idea. And then application. Okay? So ganun po siya. Okay? So kailan naman to kasi yan? Meron tayo ito, unlimited prospecting. Sometimes Sunday ito. So dapat updated kayo. Alright? Ito naman every Monday, training and recognition. Every Monday po siya. And yung nao natin every Saturday. Okay? Yan, i-take note po yan, lalo sa mga first timers natin. Ayan. So, why? Because sa gitnang business natin, okay, kaya po nito, like, if an egg is broken by an outside force, no, life ends. But if broken by inside force, life begins. Kaya that is how important that you need to immerse sa mga training. Kasi diyan ka po natututo, diyan ka nagkakaroon ng mga learnings mo na pwede mong i-apply, magamit mo in your journey in this business. All right? Are you following? Okay. So, next thing that you should do is you must have a belief. Okay? May belief ka sa sarili mo, 100%. Of course, you have to believe in of course, sa company natin. Diba? Sa mga CEO natin, sa board of directors natin, sa mga may-ari,
sa ating founder of Dream Makers Worldwide, kay Coach Fernan. And siyempre, sa upline mo, you have to believe your upline. And last, of course, you have to believe in our creator, bakit ka nila dito, and sa sarili mo. Okay, number one, na dapat kahit, no, di baling hindi maniwala sa iyo lahat, basta wag lang mawala ang tiwala mo sa sarili mo. Ayan, sabi ni Coach Joyce, when you learn, you earn. Yes, tama ka dyan. Okay, so, now, after that belief, na meron ka sa sarili mo, okay na yung belief mo, no, of course, sa system natin, okay, ito, balik lang ako saglit. You need to believe, no, sa system ng Dream Makers Worldwide. Kasi walang magandang, kumbaga, hindi lahat po ng plano ng ating founder para yan sa ikakabuti natin. Para sa ikakaganda ng team natin and para sa mas ikakabilis ng team natin. So you have to believe sa system na nangkiran sa DMW. Okay? Now, vision. Okay, as you can see, we're just starting sa negosyo na to. 2 years pa lang ang business, but I want you to think long term. Comment down long term. Okay? So yung mga negosyante, they think long term. So we must, dahil negosyante tayo, we must think long term. Okay? So huwag lang tayo nakapokus sa income alone. So me, nung nakita ko to, kumbaga, what I saw is the vision. Saan papunta? Sinabayan ko to, saan papunta yung company? No? Ang layo na mararating ho. Imagine we're just 2 years and right now we are over 1.7 million. And what more? Pag dumating yung 5 years, 10 years from now, imagine, gaano na kaya kalaki ang network mo, ilan na kaya natulungan mo, and ano na kaya yung mga pangarap na natupad sa iyo. Okay? Ayan, long term, yes. Long term. Okay? Now, consistency. Okay, of course, we have that long term already. No, maybe or mostly, diba? Hindi lang ako na-experience ito. Maraming leaders or affiliates na hindi na tumutuloy. Tama? Kasi nakatingin lang sila doon sa income alone. Kaya I want you to look for the long term. Okay? Kaya konting ano lang, konting challenges lang, bigay na, bitaw na. Hindi sila nakatuon doon sa long term. Okay? So now, we have to be consistent. Okay? So ako, hindi man ako mabilis. Okay? Maybe mabilis ko na hit yung goal rank ko. So, but the most important is being consistent. Okay? It doesn't matter how fast or how slow do you progress. Okay? Or in your journey. No, as long as you are consistent. Hindi lang consistent na uma-attend lagi ng training, active sa mga ano natin, sa mga events natin. Not only that. You have to be consistent sa pag-network mo, sa pagdadirect mo, sa pag-build mo, no? Go wide and go deep. Okay? So, consistency is the key. Ayan, consistency, yes. Sabi ni ko si John Lee, keep on moving forward. Okay. Now, kapag tumigil ka kasi, so, ito, alam ko, marami dito na, na mga members na tumigil na, but guess what? No? And hindi natin yun, kumbaga, okay? So, what natin pag-usapan? Kapag tumigil ka, somebody else will going to take your place at mapag-iiwanan ka. Nangyayari. Di ba nangyayari? Yung mga minto ngayon, saan sila right now? And then, mayroong mga umuusbong na mga bago, na mga gumagaling. Kahit di man magaling magsimula, no? Gumagaling sila. Okay? And right now, talagang nagle-level up. Okay? Alam ko na lahat dito, ganun. Lalo na yung mga leaders natin, tama? Kaya nag-stay. Okay? Kaya now, papayag ka ba? Kapag iwanan ka? Of course not, di ba? Hindi tayo papayag. Di ba? Leader tayo eh. May pangarap tayo. Okay? So, another one is the skills. Okay? So, medyo eduk paano kasi
Kahapon lang to ginawa, kanina lang, kagabi lang, madaling araw lang ginawa. So ito, bigyan lang yun, skills. So, para consistent, no? Maybe marunong ka na, magaling ka na, may skills ka na. Okay na yung attitude mo. 'Di ba? Yung consistency na lang, skills. Sa mga bago, no, sisimula, you need to have skills or you need to mold or you need to develop skills. Sabi ko kanina, ang attitude is 95%. Skills is 5% alone. But skills are important. Okay? Kasi ang skills, yan po yung magbabayad sa iyo. Yan ka po kikita sa skills na yan. Okay? Yan yung magpapadirect sa iyo. Yan ka mag-rank up. And yan yung magbabayad ng bills mo. Okay? Kaya that's why we need to improve, no? We need to alam mo yun, paglinangin. Tagalog, paglinangin ng skills. Okay? Yes, whatever it takes, tuloy-tuloy, Elizabeth, take the risk. Yan, Carol D. Okay. Now, para, ito, one thing, skills. Di ba, as you can see sa presentation natin, meron tayong mga changes. Ayan yung tinatawag na 4 easy step system. So, ano ba yung skills na dapat ma-develop? No, maliban sa, di ba, andyan yung prospecting. Tama? Prospecting, inviting, presenting. Ano pa? Closing the deal. And the 5 is following up or follow up. Actually, ako hanggang 4 lang. Ang mindset ko hanggang 4 lang. Okay, sa iba 5. Ako hanggang 4 lang. Inviting, presenting, closing the deal, tama? Inviting, alam mo na, inviting, presenting, so yun na yun. Okay, hanggang 4 lang. Hanggang closing the deal lang ako. Yun yung mindset ko. Okay? Hindi ako more on follow-up. Yes, person is to follow-up. But kumbaga, yung mindset ko, ganun po siya. Okay? So, yun yung skills na we need to learn. Okay? So, ituturo po yan sa ating mga training. Okay? Now, aside from that skills na dapat matutunan, prospecting, inviting, presenting, no? We need to master the 4 easy step system. Lalo na kung baguhan ka pa lang, nagsisimula ka pa lang. Hindi ka man magaling sa presentation, sa closing the deal. Ito yung tip ko sa'yo. Ito yung master mo. Alam nyo, sa ano ko, sa mga leaders ko, no, ito po yung ginagamit namin every single day. Yan lang po yung ginagamit. Yung script, di ba? And then the video. And then the third one, the support. Hanggang doon lang po sila. Kami na po bahala. Okay? So all you need to do is to learn then the skills of building up. Kailangan magaling ka mag-bridge sa upline mo, sa coach mo. Okay? So, yun, isa sa mga din, importante. Panalo ka pagka magaling ka doon, yung building up sa upline mo. Okay? At di masipag ka magdala ng mga prospect mo, masipag ka mag-refer sa upline mo, yung tipong mayat-maya, may papakausap ka. Okay? So, ganun po siya. Ayan. Ito po, no, everyday, hindi ko na po nalagay lahat dyan, lalo na sa cellphone ko. So, everyday po, dapat may kausap. Okay, kung first time ka man, again, you can apply the 4 easy step. Hindi mo kailangan na ikaw yung kakausap o ikaw yung mag-video call. O ikaw yung papaliwanag or magkuklose ng deal. Edify, sabi ni, sino to? Si Edify, your sponsor. Yes, Edify. O, yun yung another term for building up. Ayan. Okay, so, ako po, every single day, I was so busy. Okay? And I have a lot of calls. Maliban sa events natin, sa training natin, sa service natin, no, talagang wala akong araw na walang kausap. Parang hindi ko lang ho yung araw ko pag walang kausap. Okay? Kumbaga, nakasanayan ko na siya. Okay? Pero, nung nagsimula pa ako dito, hindi pa ako ganun. Okay? Ako yung tipong, alam mo yun, nag-o-observe, hindi magaling, hindi marunong. Alam mo yun, yung mahihain pa. Okay? So, kagaya nyo rin ako, lalo sa mga nagsisimula. And right now, no, from me, na nagsimula na mag-isa, until sa time na nade-develop ko yung sarili ko, na-improve ko yung sarili ko, okay? And nag-lead na rin ako, nagtitrain. And until sa time na right now, kahit busy, no, but I'm not referring to that word, okay? Mga members naman na lahat, okay? So, kumbaga, wala yan sa vocabulary ko, yung salita busy. Okay? Kumbaga, term lang sa right now kasi we are training. Okay?
So, I have no excuses, I mean. Alright? So, even nasa training, nakaka-miss kasi hindi lang, kumbaga, yung term na hindi lang ikaw yung nakagawa. No? Even my leaders, they are doing it. Hindi na lang ako. Kaya, kahit ngayon, no, na like may mga service tayo, may mga ano tayo, may mga ginagawa, may mga, ito, pag-IT, pag-serve sa community natin, kumbaga, tuloy-tuloy pa rin po yung ating production. No, may bibi di yung gano'n na-post sa social media ko, but din, no, energy matters. Okay, nakikita siya, na-feel siya. Alright? So, yan, no, araw-araw po, sadya po yung mga resibo. So, gaya po yung way namin, how we maximize the remittances, yung mga resibo, and then we post it in our social media or in our GC and in our stories. Okay? So, nakakatuwa lang, no? So, of course, hindi yan about dyan. Okay? Nagsimula, again, kanina, sabi ko kanina, nagsimula rin ako na hindi magaling. And hanggang sa time na, alam mo yun, 3 video ko lang, parang feel ko, ano na ako eh, parang pagod na. Okay? Kasi hindi sanay yung katawan ko. Yung voice ko hindi sanay. Kasi yung mahihain ako eh. Ako yung introvert personality. Okay? So, hanggang sa kakausap ko, kaka-video call ko every single day. Lagi una, isa lang, 2, 3, naging 4, naging 5, hanggang sa dumami. Na-stretch yung body ko. Calm it down. Stretch yourself. Okay? Hindi siya stress ha. Stretch. Kumbaga, nag-a-adjust yung katawan ko. Okay? Hanggang sa time na yung kahit ilang calls na, kahit magdamag tayong mag-usap, kahit magdamag tayong magdamag kang mag-refer, pagdamag tayo may kakausapin, hindi po, alam mo, sanay na sa may katawan ko. Okay? Kaya minsan, naabot ng madaling araw. Okay? So, ganun po ako. Hindi naman lahat, no? Ako yun. Okay? Kung part-time ka, okay lang yan. Sisimula ka ng part-time. I'm not saying na ganun din gawin mo. Okay? So, you just enjoy mo lang yung process. Communication skills, importante. So, hindi mo kailangan magsimula magaling. Okay? Kailangan mo lang magsimula. Okay? Take action. Your learnings from the trainings, no? I-apply mo yan. And then, don't be afraid na, baka maling gagawin ko. Baka ma-judge ako. Mga ganong mindset. Okay? So, that's normal. Kung magkamali ka man, that's okay. Ibig sabihin, you're doing good. Okay? Ibig sabihin, may ginagawa ka. Okay? So, dyan ka mag-i-improve. So, but if you take action, don't stop. Consistent. You need to be consistent. Communication skills, it prepares a voice. Okay, dati yung boses ko parang ano eh, parang bubuyog. Hindi ko ganong marinig. Okay. Kaya nasanay na po sa yan. Because I improve myself in communication skills. And this plays an important role, a vital role sa negosyo natin. Why? Kasi we are talking to our prospect. We are talking to our clients. So we need to improve. We need to develop the skills. Okay? So sa paanong parangan ko si Ian? No? By, kumbaga, pagka, diba, seek improving ka na, you must be willing magpa-correct. Okay? Kagaya sa amin, no? Pag kami kausap ako, I seek, kung pa yan tawag doon, feedback. Example, ganito sa training, I seek feedback after my training. O kaya sa presentation ko, I seek feedback. Okay? Feedback, it doesn't always negative. Okay? Feedback, ito po, sa negosyo napaka-importante. As you can see, yung mga traditional businesses, yung mga big businesses, di ba may mga feedback sila? Di ba customers, kung meron kang ano, you can report na customer feedback, di ba mga ganun, di ba? Kasi doon po gumagaling, doon sila nag-improve. Same sa atin, sa sarili natin. Doon tayo gumagaling. And dito, pagka kinori ka na-apply mo, sample, may mga mali kang words na binabato, like for example, spill over or whatever. Diba? Parang nagpa-promising ka na, o mga ganong words, diba? So, you might be corrected by your upline. Okay? So, dapat, willing kang magpa-correct. Okay? Happy ka magpa-correct. Comment down, happy magpa-correct. Ayan, sabi ni Coach Emeline, be teachable. Yes. Ayan, Coach Joyce, yes. So, ayan, happy to be corrected. Dapat masaya ka. Okay? Masaya ka. Kasi ibig sabihin, yung tao na yan, hindi ka papansinin yan kung hindi yan concerned sa'yo. Ibig sabihin, gusto ka niya na matuto, gusto ka niya na ma-develop.
Gustuhan niya na gumaling. May nakita ka na ba ng coach, mentor, na hindi ka pababayaan ka lang? Wala, di ba? Sabi nga ni Albert Einstein, correct a fool pala, correct a fool, they will hate you. Correct a wise man, they will thank you. Tama ba? Basta yun na yun. Okay. They will be grateful. No? They will be happy. Okay? So, ganun po siya. And, kumbaga, open, ang tawag dito, kumbaga, another term, constructive criticism. Okay? Open ka. Hindi ka nagagalit, no? Yung tipo na sinabihan ka na apply mo, pati nga ng training. Kita apply, may ginagawa pa, di ba? Parang ganun. Okay? So you must be flexible. Okay? Kasi hindi yan para sa apply mo, para yan sa iyo. Alright? Seek improvement. Now, para mag-improve ka, you need to practice. Okay, commit of practice. Hindi pwedeng nag-stop lang tayo sa learning. Hindi pwede tayo kumbaga, puro lang atin ng training. Diba? You need to practice. Okay? Practice every single day. Kung di ka magaling sa call, di ka mahihain ka, kailangan mo lang ano yung sarili mo. Magsalita na magsalita. Kagaya ko. Hindi pa akong mahilig magsalita dati. Tahimik pa ako. No, you might, ayan, sa mga nakakasama ko, pagkasama ko, tahimik ako. Pero pagdating sa katawan, maingay po ako. Ganun po ako. Alright? So, it takes practice only. Practice. Again, practice, it doesn't necessarily kailangan perfecto. Kailangan magaling ka na. No. Kaya nga napapractice para gumaling. May nag-practice ka na, may nakita ka na ba nag-practice na hindi pa magaling? Diba? Nagsisimula sa practice. Okay? Kaya practice, no? Sabi nga na, practice makes Practice makes permanent. Oh, sabi ni Japanese yata to eh. Okay, yung answer name. Okay, practice makes progress. Okay, kagaya nito. Hindi ako talkative, hindi ako magaling magsalita. Hindi rin ako like into speakership or in public speaking. Okay? Sabi ko kanina, 'di ba? You have that attitude to obvious upline. Alam mo, kahit hindi ako, eto, Isabela nangyayari. Hindi ko alam sino may speaker. Basta sinalang na lang ako. Okay? Importante, alam ko yung negosyo yung ginagawa ko. Diba? So yun naman talaga eh. Alam nyo, ang goal ko, my mindset is, this is an opportunity for me. Okay? An opportunity for me to grow, to improve. And, alam mo yun, mas gumaling. I'm not comparing another person or another people. I am comparing in myself alone. Me versus me versus me yesterday, last year. Okay? Yun po yung mindset ko. Kaya ito, nagsasalita ako. Dati hindi ako nagsasalita sa public. Kaya nga nito, mga ano po yan, mga kagawad, sekretary, kapitan. No? I even experienced my pag-talk sa lawyer and matataas sa position. And my goal there is to improve. Okay? And not only that, yung kagaya nito, di ba? Pag video call, pagtutok sa screen, and yung pag-lead sa mga leaders. Alam nyo, hindi pa ako leader. Naging leader na lang ako because of our training. Because of the guidance of our mentors, of our coaches, upline, no? And alam mo yun, pag masunurin ko, no? Kumbaga, na ano yun ako, yung leadership ko. Again, imagine, isang college dropout, wala akong background sa leadership, hindi ako naging officer sa school namin, hindi ako naging officer sa barangay, or in any organization. No. But ito, pinag-practicean ko lang din ng mga leaders ko. Yan, mga leaders ko, sige comment down. So, I intentionally na mag-grow, and develop. And right now, di lang ako, of course, sila din. Okay, because growth must be intentional. Okay, comment down. Growth must be intentional. Why? Kasi yung learning, yung skills,
no, na gusto nating ma-attain or magkaroon tayo, like pag closing the deal or whatever, no, it should be intentional. In leadership, it should be intentional. Hindi yan kung kailan ibigay ni higher creator, ni Lord, kung kailan ka magiging ready, kung kailan ka okay, kung kailan feel mo yung ano mo, yung feelings mo, yung ano mo yun, alam mo yun, parang you're in the red carpet, no. Growth must be intentional. Ibig sabihin, sinasadya ko yan. Ano ba yung gusto mo? Yung growth na, kumbaga, darating sa iyo yung mga challenges kasi hindi ka ready? Or right now, pinag-prepare mo na, hinahanda mo na yung sarili mo, pinapagaling mo na yung sarili mo para pag dumating, no, may mga challenges man na dumating sa iyo, ano man ibato sa iyo, you can handle it. Okay? So, ganun po siya. Ganun po yung thinking ko. Ganun po yung mindset ko. Okay? Kagaya po yung pag-call, pag-video call, o yung pag-learn. Eto, kagaya ng ganito. It should be intentional. Bonus na lang kung meron kang upline, coach, na pinupush ka. Actually, hindi na dapat kang pinupush kasi it is your responsibility to train yourself. Tama? Responsibility mo yan kasi negosyo mo to. Okay? Negosyo mo to. Hindi to negosyo na apply mo. Hindi negosyo na mentor mo. Okay? Are you following? Okay? So, dapat you have that kumbaga kusa. Ayun ba English nun? Sariling kusa. Or, basta may English nun eh. May other term. O sino makapag-comment dyan? Letter I. I ba yun? Tama ba? Basta yun na yun. Ayun, initiative. Ayan, thank you, no? Sa, ano, you have that initiative. Comment down, initiative. Okay? As a leader, no, dapat ano lang initiative natin, no? Like, hindi ka na mag-atay kay apply mo, na ano yung kwan. Kumbaga, ano na initiative sa'yo? Kasi leader na tayo. Leader ka na. Okay ba yun? Yan, intentional. Yan, Coach Emilian, Coach Romeo, yes. And kailan yun? Diba? Kailan ba yung right time? Coach Ian. Yung inaaso ko. Okay, the right time is now. Bakit ngayon? Sabi ko nga, intentional. Tama? Maybe some of you, pinupos na apply mo. Pinupos na apply. Diba? Minomotivate para lang magawin isang bagay. Which is bonus na lang yun again. Okay? And dito po, like sa growth natin, sa pagde-develop ng self natin, pagpapagaling ng sarili natin, no, hindi kailangan na kung kailan yung right time ni Lord, kung kailan, ano yung perfect time ni Lord, di ba? No. No? Yes, our dreams has gestation. Diba? Kumbaga may kanyang-kanyang right timing. Pero pagdating po sa growth, no, sa pag-i-improve ng sarili natin, kailangan po intentional. Tayo po yung gagawa, tayong kikilos, tayo yung kukusa. And the right time is now. Comment down, now. Yes, tama. And once na ano mo na siya, no, take action ka, initiative ka, you need to be a performer. Ano ba ito performer, Coach Ian? Don't just be active, no? Hindi ka lang umati ng training, hindi ka lang nagsisend ng screenshot, no? Hindi ka lang, alam mo yun, active sa GC, sa comment section, no? Congrats sa mga nagko-comment. Thank you. Kumbaga, you have to be a performer. Ano ba itong performer? Ito yung mga, hindi ka lang active, but productive ka. Nagdedirect ka every single month. Dapat may direct ka. No? Kahit busy, may direct. Di ba? Wala sa word natin ng busy. Okay? Wala yan sa vocabulary natin. It's a matter of priority lang. Di ba? Alright. So, kailangan, nagpe-perform ka. Okay? Regardless, may trabaho ka man ngayon. Uy, sa mga may trabaho ngayon, OFW, no? Salute po, no? Kumbaga, a performer is yung sumasabay. Okay, di ba? May goal tayo, yung DMW, na-go for 100. So, dapat, performer. Be a performer. Okay? Kakauwi pa lang work right now. Yes, okay. Ay, Coach Rodi, yan, kakauwi niya lang daw. Okay. Kaya comment down, be a performer. No, hindi ka lang active, hindi ka lang nakikita dito. Dapat performer ka. Huwag kang papayag, nakaka-attend ka lang ng training. Walang production, walang kang directs. Lumilipas ang araw-araw, wala kang kinakausap.
or yung weekly, wala kang napapiin, or every single day, or monthly. Diba? Because it doesn't matter who you are, where you from, and what you have. Ito po, isa sa mga favorite ko na kumbaga parang quotation to. Kasi ako po, hindi ako magaling. Hindi ako, alam mo yun, sa speakership, hindi ako magaling. No? Sa diction ko, pronunciation, hindi ako magaling. Sa confident, lalo na po, hindi ako magaling. But dito sa negosyo na ito, yung nagustuhan ko, it doesn't matter who you are. Ano itsura mo, diba? Where you from, or what you have right now. And what really matter is your results. Ayan, results. Ako po, hindi ako tumitingin sa, like, ako personally, I am after, no? Kumbaga sa result, or results oriented po ako. No? Di baling, like, for example, hindi ka mahihain ka, okay lang yan. Ang mindset, always optimistic, di ba? Positive lagi. Kahit mahihain ka, ito yung mindset ko. Ito yung hinako sa mga leaders ko. Kahit mahihain ka, di ba? Pero may result ka. That's what really matters. Kahit hindi ka magaling magsalita, pero may result ka. That really matters. Okay? Kahit super busy ka, pero nagagawa yung business, may result ka. That's what really matters. Kahit hindi ka magaling makipag-ano, okay? Pero may result ka. Okay yan sa akin. Hindi ka magaling sa posting, hindi ka magaling sa ano, whatever. Basta may result ka. Ibig sabihin, ginagawa mo yung part mo, ginagawa mo yung negosyo. May ginagawa ka. And the only thing na hindi naka-result is because walang ginagawa. Okay, maybe medyo nakakasakit to. Pero honestly ho, gano'n po talaga. Kasi po, dyan po ako galing. Okay, dyan ako galing. Kaya na-feel ko rin yan. And hindi ako pabayag na, alam mo yun, mangyari yun na gano'n na lang palagi yung cycle. Diba? Kailangan bumangon. Kailangan umataw. Kailangan kumilos. Okay? Kasi may goal tayo. May pangarap tayo. Alright? Aray. Okay, sorry naman. Okay? Huwag kayo magkala, hindi kayo nag-iisa. Okay, galing po ako dyan. Pero right now po, ito yung ano ko. Dahil it is not the strongest of the species that survive, nor the most intelligent, but the one most responsive to change. Okay? Di ba nakita nyo, ang dami namang hindi nakapagtapos ng pag-aaral. Ang dami namang hindi magaling sa school. Hindi magaling sa math. Hindi magaling sa grammar, sa English. Di ba? Pero sa negosyo na to, alam mo yun, do you know, one of my point is, tawa? Kasi hindi ba siyan dito? Again, ulitin ko, hindi ba siyan yung talino, yung taas ng grado, or yung profession. Okay? So, yun. English kasi. Alright? Ayan. According to Charles Darwin. Okay, credit to Charles Darwin. Now, maximizing your subscription. Okay. Now, paano mo siya gagawin? Okay, di ba? Kumbaga, paano ka magka-result? Ito po, ito yung lagi ko sinasabi sa mga affiliates ko, sa mga leaders ko. So, huwag kang papayag na every single month, ito po sa akin na wala kang marirefer, wala kang directs. Hindi ka nagpapakausap, hindi ka napapapor easy step. Ganun ko po sila tinuturoan or ginagay. Okay, time to time, nag-meeting kami. Kumusta yun, ano yung kailangan, anong need na ano. So, ganun ko po inaano. So, don't ever let the day, the week, month pass na hindi mo maximize. Na, alam mo yun, lalo sa mga baguhan. First timer, first month, second month, third month, hanggang 6 months. Diba? Nagbabayad ka every single month, tapos wala nangyayari. Anong may-feel mo? You might feel discouraged, diba? Or parang nai-disappoint ka. Tama? So ito po yung naging solution ko. So, don't ever let na, wag kang papayag na wala kang marirefer. Wag kang papayag na month after month after month, nagbabayad ka lang, wala kang ginagawa. So, hindi mo minaximize yung subscription. Kaya nga tayo subscription eh. Diba? Kaya tayo nagsasubscribe para ma-maximize natin yung earning potential na mayroon ng business. So, for us to maximize that,
that we need to do our part. You need to take action. Kailangan mag-prospecting, kailangan mag-invite, kailangan mag-refer sa apply mo, kailangan magpakausap, kailangan mag-pour easy step. Okay, you need to do that para ma-maximize mo yung subscription. Para right after that month, imagine, kung makapag-refer ka once a week, diba? O sabi mo lang, busy ka, o FW ka, may trabaho ka, once a week, 4 na yan, no? Magaling na i-apply mo, i-mentor mo, no? Sigurado, sa 4 na yan, merong mapapajoin. Affordable ang capital eh. Tama, imagine, magkano agad yung ano nun? 1.5, magkano yung subscription? 600. So ngayon, yung babayad mo sa subscription, hindi sa galing sa bulsa mo. Galing na sa kinita mo. Okay ba yun? Na ibinabayad natin, galing na sa subscription, hindi na sa bulsa. Okay? Kaya naman, maximize your subscription. Yes, yan, sabi ni Gus sa kopyan. Okay. Okay. Ayan. So, kung nakamatli ka right now, no, sa mga nakamatli dito, kung kaya naman ang budget mo, kaya naman nagawa ng paraan, para wala kang naisipin month after month after month, no, go for yearly subscriptions. Okay? Makakatipid ka pa, makakasave ka pa. Eh, sino mga naka-yearly dito? Sino mga naka-yearly? Sige, comment down. And sino na yung mag-yearly? This month. Oh, di ba? Dapat naka-yearly kasi long term tayo. Me, ayan, Cos Michelle, Cos Romeo, Cos Helmar, Cos Dennis, Cos Maris, Emeline, Isabel, no, Joyce. Ang dami naka-yearly. Tama, Cos Joey, Cos Maribeth. Okay, congrats. Okay? Sa mga monthly, congrats din sa'yo. Okay? But don't stick sa monthly lang. Okay ba yun? Okay? Kung kaya naman ng budget, kaya naman nagawa ng paraan, no, go for yearly. Hindi yan para sa amin, para sa yan. Maka-discount ka na, no, hassle-free pa. Okay? Yes, me. Okay? So, what else? What else you want? You need to maximize. Maximize Zoom events. Okay, ano ba yung mga Zoom events natin? Kanina, tinalakay natin about the trainings na meron tayo na kailangan mo na i-maximize for you to develop yourself. Okay, this time around, you need to maximize our podcast, our affiliate marketing presentation, gabi, and our affiliate marketing presentation sa umaga. Ito, aja po yung schedule, no? Tignan nyo na lang o screenshot nyo na lang. Okay? So, wag kayo papayag, lalo sa mga bago. Okay? Yung gagalingan nyo na lang is sa pag-inviting na lang and paghahakot. Comment down, hakot. Okay? Yan. Congrats sa mga naghakot kanina sa ating affiliate marketing presentation. Ayun na po, sir. No? Pipiin yan. Piin yan. Di ba? Piin yan. Ang gagaling ng speaker natin, ng seer natin. Di ba? Bas pinaganda natin. Tama? So, eto ho, nung nagsimula ako, I always maximize our events. Kaya naman talagang massive yung directing ko. Okay? So, maximize. Sample ito, podcast. Okay? So, nakaka-inspire yung mga seer. Diba? So, once nakapagpapasok ka ng invite mo, they will be inspired. Saan pa? Sa affiliate marketing presentation. So, then, don't ever let na every, like for example, sa bawat presentation natin, imagine, pinaghahandaan po namin yan. From IT, from seer, speaker, host, no? Pinaghahandaan po namin yan. Hindi lang po yan. Binabayaran po yan ni Coach Fernando Zoom. No? Let's maximize. Maximize na, kumbaga, ginawa to na ating founder para sa atin, sa mga leaders natin, para pag may invite sila, di na sila mahirapan sa presentation. Okay? Kaya naman, no, bawat presentation, don't ever let na wala kang mahakot. Hakot ka. Hakot tayo. Diba? Ako, mahakot ako kahit nasa IT department ako. Okay? So, every time na may speaker, ayan, Coach Fernan, no? Hakot talaga. Imagine, Crown Diamond. Diba? Malupit ang bagsakan. Ikaw si Janet, diba? Platinum. Every morning. Imagine, gabi sa kanila. Tama ba? O gabi, naka-adjust, no? Para lang makapag-serve sa atin. Yun lang po yung gagawin natin. Okay ba yun? No? Sa paghakot, no? Nakapagbigay na tayo na Kumbaga, yun ay magiging, kumbaga, ito, service, no? Service from Coach Fernan, no? Sa mga speakers natin, sa mga Diamond, from IT hanggang sa speaker seater, service na yan. Okay? All you need to do is to hakot na lang. To do your part na humakot.
Okay, hakot tayo. Ayan, sabi ni Coach Junry, hakot tayo. Okay, hakot. Ayan. Hakot ng mga invites. Okay. Now, you also need to collaborate. Okay, kailangan alam mo kung sino yung speaker, sino yung sharer. Kasi pag may invite ka, no? Like for example, may invite ka, sa dami yung nakausap mo, sa prospect list mo. 'Di ba may mga background diyan, 'di ba? Ngayon, kung may background ng sharer, example, OFW. Ngayon may mga market ka na OFW. Uy, congrats. Okay, build up naman. Ito, build up. Uy, friend, sis. Alam mo ba ang swerte mo? Kasi mamayang gabi, ang sharer namin isang OFW din kagaya mo. And ginagawa niya itong live good business right now. And because of this business, nakapag-for-good siya. And nabayaran niya lahat ng kanyang mga utang. Ganun po yung build up. Imagine, maparinig niya yun. Mapahinggan niya yun. Dating OFW nakapag-for-good because of this opportunity. Makikinig or makikinig. Manonood. Manonood, definitely. Diba? So you need to, kailangan, yung poster, diba, naglalagay tayo ng background. Tama? For you to maximize it. Hindi lang sa nilagay doon nang wala lang. Para kung i-prospect ka, ang tawag doon is, may tamang term dyan eh, is kumbaga alignment. I-align mo sa, ayan, promoting the event. Yes. Okay? So I know for sure lahat ng mga lahat ng mga umakot, 'di ba? Ang daming backgrounds na i-invite nyo. So ang dami rin backgrounds sa ating sharer, speaker. Kaya 'yun, maximize. All right? So what else? Be a catalyst. Comment down, be a catalyst. So ano ba tungkol si Ian? Ito isa sa mga pinapractice namin. Okay? Sa mga leaders ko, na kumbaga like for example, wala yung upline mo, wala yung coach mo. So parang ikaw yung magiging model o ikaw yung magiging source. Like example, eto na lang sa poster natin, sa events natin, like sa training nito, kung nakikita mo walang nag-update sa GC mo ng mga events, no? Ikaw yung maging catalyst na source of information. Oy, ano events ngayon? May events tayo. Rara sa GC, ang tawag doon Rara. Hindi lang isang GC, but lahat ng GC. Okay, not only that. No, simpleng pag-good morning sa mga GC, you are sending the vibes. You are sending the energy. Example, have a great day. Good morning. Happy Friday, happy Saturday, happy weekends, happy Sunday, mga ganun. Okay, imagine your GC parang ganun, di ba? And not only that, sa pagko-congrats, example, yung mga pay-ins, no? Sa pagko-comment sa live natin, sa mga posters natin, sa natin, sa Dreammakers Worldwide, sa pagla-like sa mga post ni Coach Fernan, 'di ba? Sa pag-share ng mga posts ng ating Dreammakers Worldwide, sa pag-share ng live, you are doing the catalysting. And dito sa Zoom, lalo na pag may events tayo, ito po napaka-importante. Pag pang non-members po, no, like affiliate marketing presentation, podcast, importante po yung being a catalyst sa Zoom natin. Kumbaga, imagine may papakomment yung speaker, tapos wala nagko-comment, tapos yung mga guests, tingin nyo, yung mga guests, matutuwa o hindi? Hindi, di ba? Tapos wala naman nagko-comment, ang daming participants, pero wala naman nagko-comment. Walang energy. Pero kung yung Zoom comment section natin is umaapoy ng comment, marami nagko-comment, and I'm so happy kasi nakikita ko dami nagko-comment. Okay? Ibig sabihin, yung man nandito is hindi lang leader catalyst pa. Okay? So ibig sabihin, we are sending, kumbaga we are cooperating. We are sending the vibes, energy na nakikita din, no? Ay, kagaya nyo, may far, thank you so much kay Coach Janet. Diba yung tipong pagka-comment doon, I'm excited. Yung comment section ng Zoom, alam mo yun, parang binabaril o parang mga langgam na tumatakbo. Okay? So doon pa lang, imagine may guest ka, humakot yung leader mo ng guest. Pakikita niya gaano ka lively yung hindi lang lively yung presentation, kaya 'di ba, nagkaroon tayo ng improvement. So ganoon din sa natin, comment section natin. Pag may mga ganyan, no, kumbaga live na lively. Imagine, maabali yung prospect mo. Iba yung camaraderie, iba yung cooperation, iba yung teamwork na meron dito sa Dreammakers Worldwide. Andun yung energy ng speaker, ng sharer, ng host, andun din yung energy ng mga participants sa Zoom, sa comment section. Alright? So, not only that, sa pagko-congrats, no? Pag may PIN yung kasama mo, no, yung cross line mo, no, may mga mag-rank up.
So, dapat masaya ka sa success niya. Kasi, kumbaga, as you congrats, you are embrace, kumbaga, parang ina-attract, not parang, no? Ina-attract mo na din na ikaw naman yung next. Kasi alam mo, ikaw yung next. Tama? So, you are happy sa success ng iba. So, pag may na resibo sa GC ng new affiliate, may nagra-rank up, dapat nagko-congrats. No, nagko-congrats, hindi lang nagsisin. Nagko-congrats ka. Okay? Nagko-comment sa mga ano. Ayan. Alright, are you learning? I am happy. Yes. What else? By doing so, from catalyst, hindi mo mamalayan, nagiging leader ka. No? Kasi, napapansin, pagkakasim, kung dating mahihain ka magsin sa mga GC, di ba? Na first time ka, din nagsising ka ng mga ano sa GC, di mo na notice, nagiging leader ka. Di ba? Diyan po ako nagsimula. Okay? Naging masunurin. And then, this time, nadidevelop ko rin. Di ko alam, nadidevelop ko na pala yung sarili ko of becoming a leader. Okay? And yung mga nandito din, of course. Okay, I am happy. Ayan. Happy and learning. Thank you. Kay Shomay. Shomay ba to? Xiaomi pala, sorry. Ayan, happy and learning. Thank you. Okay? Ayan. Of course, no? Ito po. Tapos na po ako. Anong oras na ba? Ayan, no? The last thing that, kumbaga, na i-share ko sa inyo, ayan, pagkain na yung Shomai. Alright, sorry naman. Okay, cellphone pala yun. Xiaomi pala, Xiaomi. Okay, marami kang natutunan. Alright? So, of course, show up. Okay, so kagaya nito, ito actually, hindi pa ako well prepared, no, na mag-train tonight. Kahapon lang sinabi, kahapon lang. So, again, no, I always show up regardless of my feelings, regardless of my mood, or regardless of the condition, no. Dumating nga sa point na kahit may sakit, no, I always show up. Okay? So yan din, one thing din yan sa not to abuse yourself. Okay? Ako kasi siguro yun ang mindset ko. Okay? Yan. And I want to congrats sa mga nandito, lalo natin mga first timers, mga OFW empleyado, na kahit inaantok na, kahit pagod sa trabaho, but still they are showing up, matin ng training, no? They are doing their part, lalo na yan si Coach Eden Ardalex, nakikita ko lagi nagpa-plan siya. Imagine, nakaka-inspire. Tama? And of course, hindi lang sa yung ating mga OFW affiliates. Okay? So, by the way, kumbaga, you are showing up. Doon pa lang nag-show up ka na. Alam mo, diyan po ako na, isa din yan sa nag-stretch sa akin. Okay? So, kailangan lang pala ma-stretch yung sarili. Ako personally, yun yung nangyari sa akin. Yung dati na hindi ako sanay, hanggang sa nasanay. Because I show up. Okay? Yes, it is sabi ni Coach Janet, it is not about, para maganda yung sinabi niya, it is not about the smartest, being the most intelligent, successful in all, about showing up. Ayun, showing up every single day. Kasi po, diyan po natin, tawag dito, yung tinatawag na discipline, no? Hanggang sa maging routine na lang siya. Kagaya sa sa pag-video call, di ba? You show up. Kahit mayayain ka, you show up. Di ba? Hindi ka confident, you show up. Hanggang sa time na masanay yung katawan mo, hanggang maging habit mo na siya. Ay hindi mo malayan, kakashow up mo, kumagaling ka na. Kumbaga, normal na lang sa sayo. Okay? Kumbaga yung parang gigil ka na. Diba? Parang pag di mo nagawa sa bagay, nanggigigil ka, hinahanap ng katawan mo. Ganun. So, displays confident, discipline. Okay? Diyan po napapractice ng discipline. Okay? So, ladies and gentlemen, discipline again, no? Isa rin sa important, no? Character or attitude, attitude ba yan, or skills na we should have or we should learn, we should practice, and we should adapt, no, in ourselves. Okay? Alright, so yan, bago ako magtapos, no, I want you to leave this quote na the decision, tanggalin ko na yung messages ko, the decision not to act
is already a decision. Okay? So the action is always yours. So right now, you have learned something. Maybe may mga nakuha ka, mga idea, no, na pwede mo i-apply sa sarili mo, sa team mo, sa grupo mo, o ituro sa mga leaders mo. Alright? But the question, but the ang labanan ay application. Okay? Decision of nothing to act. Hindi ka magka-act is already a decision. Kung wala kang gagawin, decision na yan. Na wala kang gagawin. But if you don't act, you will just repeat the cycle of your life. Na paulit-ulit na lang. Bakit ganun? Ganun pa lang parati. Na wala kang babaguhin, wala kang i-adjust, hindi ka mag-improve, hindi ka, alam mo yun, antay mo na lang. Okay? So that's decision. And I know, congrats sa mga nandito, lahat na nakatin right now, I know, hindi kayo yung kumbaga hindi kayo lahat nandito is mag-act. Tama ba? Lahat na nandito is action taker kasi nasa Ligo tayo, nasa Dream Makers Worldwide tayo. Di ba? Tama, action taker tayo. Kaya congrats sa lahat po ng mga naka-attend tonight, and I hope na nakapagbigay ako ng counting, no? Learnings na pwede yung magamit sa team nyo, and definitely mag-grow. Okay, so yan lang. Once again, this is Coach Ian Sado. Thank you so much, and to God be all the glory.